Okay, kakahatid na din kay Mrs. Kag-traffic kasi. Pwede dumaan doon sa bilyar kaso hindi ko alam kung paano dumaan doon. Gusto ko siyang daanan ngayon para sa mga susunod doon tayo dadaan. Neutral pala tanga. Paano na tayo dito? Kahit nag-go, dito na tayo. Tanga, sanay na rin ako dito. Parang mas gusto ko na dumaan dito kasi wala masyadong stoplight. Ito lang, isa lang. Uy, ganda nito. Mini Cooper ba yun? Ang ganda. Ang ganda ng color combination. Bagay pala ang red sa green. Yung cellphone, yung nating cellphone. Ay ko, bibigay ko na sa utol ko. Inaabangan niya. Kasi wala kasi akong pang-mapa. Yan pa yung ginamit ko na nagbagyo tayo. Isa akin kasi, luma naman na itong telepono na to. Yung gamit natin, yung Samsung. Cellphone yun nung sa anak natin. Yung luma niya. S23 FE. Nagandahan ako sa camera. Ang ganda ng camera niya. Kasi nga may EIS. Di ba pag may EIS, hindi pwede ma-vibrate. Meron naman tayong dampening dyan, vibration dampener. Kaso sayang. Kasi yun yung gusto ko talaga kahit dati pa. Nagka-try ako maghanap ng mga cellphone na may EIS. Kaya nagpalit nga si Basis. So yung sa kanya napunta sa bata. Tapos yung sa bata kinuha ko. Sabi ko ito munang gamitin ko. Nung sinetesting ko yung camera, may EIS pala yun. Sabi ko hindi na ako bibili. Ito na lang. Ang ganda pa. Ang ganda ng camera. Well, hindi namang maganda. Pero okay na siya para sa akin. Kasi 1080p video lang naman. Wala pang inig pa nag-video. Hindi nga lang siya kagaya ng mga nakasanayan nating Samsung na pag sinum mo sa buwan ang ganda. Pero pwede na kasi minsan pa nag-video ako na kala-press. Yung cellphone ko lang yun maganda na yung tsura niya. Parang makinis, tapos ang ganda ng kilos. So ayun, nangina lang ako ilagay dyan kahit na luma na. Kasi nga nagustuhan ko yung telepono. Parang gusto ko yun na lang yung cellphone ko hanggang sa masira na siya. Pero marami naman ng may EIS ngayon na mura lang. Pero kasi ayan meron na hanap pa na iba. Hindi naman ako mahilig dun sa kailangan bago lagi or ahead, or hindi siya nahuhuli sa features ng mga kasabayan niya. Okay lang ako basta gagaya yun, EIS yung gusto ko, walang inig. Yun, basta meron yun, okay na ako dun. Tapos kwento ko lang ito kanina, kagabi. Well, kanina, madaling araw yun. Na YouTube lang ako, nanonood ako. Tapos meron ako nakitang di ba sabi ko 525X Bodge yung gusto ko, Bodge or Boje. Pero napanood parang ibang lahi sila hindi English yung salita lang, dinab lang. Parang mga French ba yun? Basta ganun, European. Ginawa lang English, pinatungan. Ang kino-compare nila si Bodge tsaka si NX500. Gusto ko din yun, nakita ko na rin yun dati nung release. Kino-compare nila, malayo nga daw yung presyo. Pero yung performance magkadikit na, pero hindi pa rin ganun. Kasi parang itong Bodge pala na to, parang nagkaroon sila ng, hindi naman issue, parang nagkaroon ng, hindi issue parang sinasabi ni Honda na ginagaya niya yung makina namin, parang ganun. So yun yung kinompare nila, sabi nila napakaraming features ni Bodge, tapos mas mababa pa yung presyo niya. Hindi naman sa baba, parang hindi ko alam kung paano nasasabing mas sa baba Sinasabi ba nila na kasi yung mas mura yung NX500 pagka bare, kasi maraming upgrades may crash guard, may yung sa kamay, yung handlebar guards, ano ba tawag dun? Basta yung ganun, basta sasabi nila malaking diferensya pagka parehas kompleto. Tapos yun nga sinabi nila, pero nag-improve na, laki na in-improve ng mga Chinese na bike, sabi nila. Pero yung
performance in terms sa pagkakatono daw ng makina, medyo malayo pa daw. Tsaka sa ride comfort, basta yung ano, yung engineering, kasi parehas naman daw ng, halos parehas ng makina, tapos parehas din yung frame, parang ganun. Pero pagka maneho daw, maramdaman mo yung difference. Pero malapit na daw, malapit na, sabi. Malapit na yung Bodge doon sa Honda. Pati yung consumption halos parehas na daw, sabi. Kaya okay daw yung Bodge. Yun naman talaga yung gusto natin, di ba? Kaso parang nung pinagtabi nga, parang naninipisan ako doon sa ano, ang nipis niyang adventure bike. Pero pwede, sabi ko parang ang ganda nito, parang ang gaan. Kasi mahal, tinignan ko yung presyo, nasa 400 sa atin. Tapos baka wala pang crash guard yun. Pero kasi Honda yun, baka pag yun na yung motor natin, Honda na iuwi natin. Kasi natong Dominar yung motor natin, lagi maaga uwi natin sa trabaho. Ayun, pero parang ano na ako nakaset na yung utak ko sa ano kung sakaling may pera ako, bibili na ako pero wala akong pera, kaya wala. Pero nakaset na yung utak ko na Bodge, ganda kasi. Pero kasi sumali ako sa group. Pero ito pa, isa sa ano ko, napansin ko sa Bodge, sumali kasi ako sa group kasi nga, balak ko ang bumili, di ba? Pwede naman yun, di ba? Planning to buy, sali ka sa grupo. May nakita ako nag-post na isa, mayroon nag-post sa isa tatanong siya, anong kasukat na ball race, sabi niya. Kasi sa kasa wala raw. Wala siya, sinabi ko walang stock or wala talaga. Sabi ko ba't ganun, ball race lang yun. Tapos wala pang sumasagot, parang ilang araw na wala pang nasagot na kung ano yung kaparehas. So ibig sabihin hindi pa nila alam kung ano yung kaparehas. So sabi ko ball race lang yun. Pero matagal na yung motor na yun parang last year pa yata yun ni-release Baka ang sinabi niyang, pagkasabi niyang walang stock, baka ganun. Kasi yung dating parang ano tapos yung reaction no, comments, walang reaction. So parang yung dating tuloy, wala talaga. Pero naganda talaga yung forma yun yan, Bodge ata yun. Hindi, ano to? Bodge ba to? Or Bristol? Okay, baka limutan ko, daldal ako ng daldal. Saan nga tayo dadaan dito? Diretso tayo doon. Diretso tayo doon. Sana makita natin. Pero alam ko, yung dating ng dulo nito, kasi dati kumaliwa tayo papunta sa Lotong Batangas, sa kanan, tingin ko. Huwag mo na akong paikutin, kasi pinapa-U-turn pa rin niya ako. Ang ganda naman dito. May football field sila tapos may naglalaro pa, yun yung maganda. Tingin lang tayo sa mga street signs kung saan tayo kakanan, kasi tinignan ko sa mapa sa dulo pero baka hindi dun sa dulo. Sana huwag na tayo papuntahin dun sa Daang Hari. I-adjust na niya kasi tingnan mo parang U-turn, pinapa-U-turn tayo sa dulo. Ito may signage, tingnan natin. Wala Portofino South. Sana mag-adjust pagkanan natin. Pine tree pa, ganda. Ganda pala magmotor dito. Ayun yung van, sundan natin yun. Tingin ko doon dadaan yun. Hindi, nag-U-turn yung van. Uy, may baha, dito tayo. Ito, may pakanan. Tingnan natin kung mag-a-adjust yung mapa natin. Talagang pinapa-U-turn pa rin niya ako. Checkpoint, baka dito tayo papasukin. Ito, Villar City na nakasulat so dito na nga yun. Hindi naman tayo pinahinto. Yun, nag-adjust na. Pero saan tayo dyan? Padiretso, pakanan. Ganda rito, yung mga halaman to. Ito tayo.
Daang Hari Foresta. Ganda ng kalsada. Alam ko dito nagke-testing si Giao Moto eh. Sabi sa inyo yung van pupunta rito eh. Ewan ko lang ko yan. Parang iba yata yun. Ganda oh. Ang luwag. Tapos ang ganda ng hangin, ang lamig. Napuno pa kasi. Kaso 60 lang. Kaso 70 yung takbo natin. Hayaan mo na, okay lang yun. Hindi, mali naabutan yan sa unahan. Ibig sabihin 70 rin yun. Lawag dito. Oh, ang ganda ng mga puno. Para lang dinaanan lang natin para lang susunod pag hinatid natin si Mrs. Traffic dun sa stoplight. Kana na tayo dun sa Villar City nga. Kaso patagtag. Ito doggy? Hindi, akala ko doggy. Ganda, parang ang peaceful dumaan dito. Makikita mo yung kalsadang layo. Ang luwag. Mukhang iniisip ko, natititignan ko siya sa mapa. Kung traffic doon, tapos papasok tayo dito para makatipid sa oras. Parang ano ba? Pasok ba? Parang tingin ko. Kaya lang, saan to? Mali tayo na dinalabasan. Daang Hari Road. Tama, ito nga. Ito nga yung na-expect ko. Parang yung layo ba niya, halimbawa traffic dyan, mas malayo to eh. Sigurado kasi tinignan ko sa mapa eh. Parang paikot kang ganun bago pumunta ng expressway, MCX. Parang kung susuungin mo yung traffic, kung sobrang traffic siguro talaga okay lang. Pero kung stop and go ng konti, tapos ikot ka dyan, hindi yung gas yung oras. Tingin ko okay dumaan dyan. Maganda. Kasi kakakita niya, walang dumadaan. Friday nga. Sa bagay, patay na oras. Tapos na yung rush hour. Pero parang hindi kasi pwede dyan yung motor. Parang yun yung pagkakaintindi ko dati dyan. Hindi pwede pumasok yung motor kasi parang kinuwento sa akin nung kagrupo ko dati. Naka-dominar siya, hindi siya pinapasok dyan. Nung bagong bukas, parang ano lang daw, big bike lang daw. Hindi nila alam. Basta di siya pinapasok, pero dapat pinapasok siya. Kahit maliit yung motor niya, dapat pinapasok siya rin. Okay, so yun. Ang peaceful duman. Gusto yung motor nun, butterfly. Butterfly ba tawag doon? Nung maliliit kasi kami, nung bata pa kasi kami, pag may ganyang bike, yung isang buo yung upuan na mahaba, tapos nakataas yung manabela, parang ganun. Butterfly tawag namin. 100, napakatagal. Pwede ba tayong dumiretso? Pwede. Lamig. Diba? Kasya naman. Kamote.
lakas ang tunog eh. Videoan sana natin yung big bike kaso ang bilis niya. Relax mode lang ang pakiramdam ko ngayon. Ano lang ako eh, parang ang sarap ng pakiramdam ko magmotor. Ayun, stop, abutan natin yun. CB650 ba yun? Ayan, ano tayo, Irgasam. Masyado na kayo, nakikinig kami. Pati tayo kumasya eh. Pinapakinggan ko yung bilis masyado eh. Okay, relax po na tayo ulit. Okay na yun, kahit hindi masyado narinig. Nabutan naman natin sa stoplight, narinig natin yung idle. Pero ayoko yung ano eh, pag ako ayoko yung ganun tunog. Kala mo may ano eh, may ganung motor eh. Pero kung sakaling meron, ayoko yung ganun. Gusto ko yung tunog ng makina yung gusto ko. Yung hindi masyado maingay. Parang ano kasi sa kanya maingay. Well, pero may ano yun, kanya-kanyang taste yun eh. Pero sa akin yun, gusto ko yung tahimik yung tambutso. Yung makina yung maririnig. Para ano, rinig na rinig yung pagiging ano. Ano ba yun? 4 cylinder yun, di ba? 4 cylinder. Yan, ganyan lang yung pakiramdam ko sa pagmamotor. Okay na ako sa ganyang kabilis, 40. Basta dito mga 70. Kung nandun tayo kanina sa ano pa nito, Villar City, 70 lang, okay na ako dun. Kasi ang ganda rin ng ano eh, ng ambience dun eh. Pero kagaya ng sinasabi ko palagi, sa gabi siguro nakakatakot doon. Parang wala akong napansin ng mga poste. Hindi ko napansin yung mga poste kung may ilaw. Pero meron yun malamang kasi bilyar yun eh. Mga pala, thank you ng matindi doon sa mga nagko-comment sa mga videos natin. Pati yung mga nagsasuggest ng mga tips. Lalo na yung nagsuggest ng ano, wag na raw mag ano, expressway. Pagpa ano, yung comment niya kompleto, pati yung ano, mga pangalan ng kalsada. Ayun, yun nga, thank you na matindi sa mga nagko-comment tsaka mga nanonood. Okay, dito rin naman tayo. Hanggang sa muli. Bye bye.